Yo, what up? Dos Terribles Dorobo Sundal ni Asin aka Kalbong Bordado. Andito tayo muli para magbigay ng komento at reaksyon para sa isang content na nagmula pa kay Sa Iyong Araw, SIA. Subscribe kayo sa kanya kung di pa kayo nakasubscribe, guys. Yeah, solid rin mga content nito, idol rin to. Sa Iyong Araw, mga makabuluhang pangyayari sa mundo at may halong religion. Yun, subscribe kayo sa kanya, guys, kung gusto niyo mga ganitong uri ng content. Ang pamulat ng ating spiritual na kaalaman, hindi lang ng ating physical na kaalaman. Marami kayong matutunan dito, guys. Game. Ang ating bibigyan ng komento at review ngayon, ang kanyang content na may pinamagatang darating na talaga siya. Yan. Sige, sabay-sabay natin itong panoorin at bigyan ng mahalagang komento at reviews. Game. Sa Iyong Araw, shoutout sa'yo. Kalbong Bordado in the house. Isang nakakagulat na katotohanan, mga kaibigan, ang ating pag-uusapan ngayon patungkol sa lugar ng Maynila. Halos 15 milyon na mga tao ang naninirahan dito at ang Manila ang isa sa mga pinakamabilis na ekonomiya dito sa Pilipinas dahil ito ang sentro ng kalakalan sa ating bansa. At simula noong 1993, ayon sa Intergovernmental Panel on Climate Change, ang buong karagatan sa buong mundo ay umaangat ng 3 mm bawat taon at tinatawag itong sea level rise. Pero dito raw sa Pilipinas, mga kaibigan, ayon sa Geophysical Research Letter, ang Pilipinas, lalong higit dito sa Metro Manila, between 2015 hanggang 2020, ay 7 beses daw na mas mabilis ang pagtaas ng sea level sa ating bansa. Higit sa lahat, ang lugar ng Maynila. Ito na yung tinatawag na climate change at 7 times, grabe, 7 times. Ang bilis ng pag-angat ng tubig sa Maynila. At ito, mga kaibigan, ang nangyayari. Unti-unting lumulubog ang Metro Manila. Kaya naman, ito ay isang nakakabamba na katotohanan para sa atin, mga kaibigan. Ika pa ni Dr. Fernando Siringan. Siya ay isang professor sa University of the Philippines Marine Science Institute. Ito pa ang kanyang sabi, ayon na rin sa isang interview sa GMA News. Ang Metro Manila ang isa sa mga pinakakawawa na maapektuhan ng pag-angat ng karagatan dito sa ating bansa. Atin siyang pakinggan, mga kaibigan. Kung ang karagatan sa West Philippine Sea ay tataas, dahil konektado ang Manila Bay sa West Philippine Sea, edi tataas din ang dagat sa Manila Bay. So isa yon. Pangalawa, ginamit mo yung term na paglubog. No? Yes, i-connect natin siya doon sa proseso na yung lupa ay lumulubog. Una ay linawin natin na may mga datos na nagpapakita na Ako, based lang sa karanasan ko dito sa amin sa lugar namin. Dati, bumabaha dito pag merong napakalakas na ulan na tatagal ng mga oras, ang oras, 2 oras, yan binabaha kami yan. Pero ngayon, after a decade, yung lugar namin, kahit hindi malakas yung ulan, normal lang, or 10 minutes lang na umulan, dire-diretso, kahit hindi ganun, normal lang yung lakas, 10 minutes, 20 minutes, baha na. Parang lumulubog yung lugar, bumaba yung lugar. Tapos yung daloy ng tubig, hindi naman, same pa rin naman eh. Mas malakas pa nga yung mga bagyo ng mga ano, pero ang dali niya nang lumubog. 'Di ba? Hindi ko malaman kung ba't ganun eh. Tumataas naman yung mga istruktura dito, yung mga pinapataasan naman yung mga daanan. Pero ang dali niyan lumubog. Hindi gaya noon na aawat pa ng oras, tapos malakas tuloy-tuloy na ulan na 1 oras, tsaka lang siya magbaba. Ngayon kahit di kalakasan, nagbabaha. may mga bahagi ang Metro Manila na lumulubog. Pero may mga bahagi din naman ang Metro Manila na hindi lumulubog. Para mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan
mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Yun sa mga nakakaluwag-luwag dyan, pagkakataon niya to, nakatulong na kayo sa channel niya, nakatulong pa kayo sa ibang tao. Kasi ang channel na to ni Sa Iyong Araw, basically hindi lang to content na mga ganito May relate siya sa religion talaga. Meron siyang relate sa kay Christ, kay Almighty Jesus Christ. Yung mga content niya puro may relate, may aral, spiritual na tulong sa bawat kaluluwang uhaw. Yun. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Isa ang climate change sa pinakarason kung bakit umaangat ang ating mga karagatan at kung bakit nagkakaroon ng sea level rise. At dahil sa pag-init ng ating panahon, sa pagdaan ng panahon, ay ito ang dahilan kung bakit tumataas ang sea level sa buong karagatan ng ating mundo. At Yung pagkakaalam ko yung sa mga main reason yan, yung pagkatunaw ng mga bloke ng yelo sa nagyayelong bahagi ng mundo. Yan yung mga North Atlantic. Basta yung mga yelong bahagi ng mundo. Yung mabilis na pagkatunaw ng mga yun, kaya tumataas yung level ng dagat. Kung di ako nagkakamali, yun yung rason na. Nakadahilan ng pag-init ng ating mundo ay dahil sa paggamit ng fossil fuels gaya na lamang ng coal at natural gas. Ito pa ang sabi ni Professor Siringan. Atin siyang pakinggan mga kaibigan. May dalawang aspeto sa pagtaas ng dagat. Ang isa bale, yung dagat mismo ang tumataas. At yung tumataas ng dagat ay pwede natin i-relate sa tinatawag natin na climate change. No? Dahil sa umiinit ang tubig dagat, ito ay umaalsa kung kaya may contribution yan sa pagtaas ng dagat. Pangalawa, still with climate change, sa pag-init ay natutunaw din ang mga ilan pang glaciers sa Arctic, Antarctic, at ang pagkatunaw ng mga ito ay tumatagdag sa tubig sa karagatan kung kaya tumataas din ang dagat. At meron pang ibang nagpo-contribute na climate change related sa overall na pagtaas ng dagat. Kasama din dito yung pagbabago sa lakas ng hangin, ng tinatawag natin na trade winds. At ang trade winds na ito ay hinahagot niya ang tubig sa karagatan ng Pasipiko at ito ay dinadala sa Pilipinas, parang itinatambak dito sa atin. At ito nga kaibigan ang nakakangamba dahil ayon sa Greenpeace East Asia, posibleng lumubog ang ilang bahagi ng Maynila sa taong 2030. At ito ay malapit ng mangyari, mga kaibigan. Ano yun? 6 years from now. 7 years from now. At posible na ang isa sa mga pinakamabilis na lumubog sa buong mundo ay ang Metro Manila. Kasabay nito ang New York City at ilang bahagi ng mga syudad sa United States of America. Naika pa ng mga scientifico, 13.24 millimeters bawat taon ang pag-angat ng tubig sa Manila Bay. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration. Pag-asa. Ito ang isang app na kanilang ginawa upang matukoy nila kung alin sa mga lugar sa Pilipinas ang posibleng lumubog. At kapansin-pansin mga kaibigan, ang Metro Manila ay nagiging kulay pula, ibig sabihin halos buong Metro Manila ay lulubog pag magpapatuloy ang pag-angat ng sea level sa ating bansa. At kung ating mapapansin, ilang parte rin ng San Fernando at Bulacan ay maaari ring lumubog. Sa norte yan. Mga kaibigan, ito pa ang sabi ni Dr. John Manalo, isang climatologist sa Pag-asa. Atin siyang pakinggan, mga kaibigan. Meron po tayong tool na ginagamit para ma-monitor yung sea level at makita natin what if, ano ba yung mga lulubog na mga lugar kapag in-adjust natin yung sea level rise ng 1 meter, ano ba yung mga pinaka-maapektuhan na lugar. Meron po tayong report niyan, no, na
nirelease sa Pag-asa. Ang paalala po ng report ay Observed Climate Trends and Projected climate projection. So ano ba yung magiging rainfall, temperature after 50 years or 2100? So after 30 years. At nakita po natin doon at sinama po natin sa report natin na yun na meron pong pagtaas na 5.7 to 7 millimeter per year sa Pilipinas. Ito pong analysis na to ay based on 1993 2015. At hindi lamang dahil sa climate change mga kaibigan, lumulubog daw ang isang lugar. Maaring ang dahilan din ito ay ang mga fault lines, na habang gumagalaw ang mga fault lines, ay ang lupa ay unti-unting bumababa. Yung fault lines kasi, yan ang kadalasang sani niyan, yung paglindol, di ba? Itong Philippines kasi nasa Ring of Fire siya. Kabilang siya dun sa mga bansa na nakailera bansang nakailera sa Ring of Fire. Yung Ring of Fire, yun yung mga bansang maraming bulkan. Yan, kaya madalas ang lindol dahil maraming bulkan. Kung hindi ako nagkakamali ng isang lugar. At isang dahilan pa mga kaibigan, na gumuguho ang lupa natin ay dahil sa paggamit ng mga puso na ito ang pinanggagalingan ng pang-araw-araw nating pangangailangan sa katubigan. At ika pa sa isang pag-aaral mula sa subsidence in coastal cities throughout the world observed by INSAR, ang Metro Manila ang pangalawa sa pinakamataas na paggamit ng tubig sa ilalim ng lupa. At ito rin ang isang dahilan kung bakit gumuguho ang lupa sa Metro Manila, dahil nawawalan ito ng tubig at unti-unting bumababa ang lupa sa syudad na ito. Oh, okay, yung paggamit pala ng tubig, isa rin pala sa mga factor yun. Okay, karoon tayo ng idea dun At ito ay tinatawag na land subsidence, ang pagkuha ng lupa sa ilalim. At kung ating mapapansin mga kaibigan, ito ay isang nakakabahala na pangyayari sa ating lugar, lalong higit sa Metro Manila, na sobrang hinahangahan nating mga Pilipino. Ngunit kung ating mapapansin mga kaibigan, halos suktulan na rin ang kasalanan ng syudad na ito, dahil makikita natin dito ang iba't ibang klase ng immoralidad. Oo, nasa Metro Manila lahat Lahat ng klase ng bisyo, lahat ng klase ng, hindi naman sa niya lahat ko, pero lahat ng uri ng immorality yan dyan. Marami dyan bars. Dati kasi nag-aral ako sa Santa Cruz, Maynila. Unting trivia lang. Dyan ako nag-college Yung lugar na yun makikita mo lang mga makikita mo dun, mga tanghalin tapat pa lang, bukas na yung mga bar dun. Yung mga bar na yung mga sumasayaw ng mga babae, naguhubad, bukas na, tanghali pa lang. Tapos ang dami dun mga sinihan na puro pinapalabas, pornografiya, tapos ang dami basta. Sobrang dami dun, sobrang talamak yung immorality sa lugar na yan. Hindi ko alam kung matigil na ngayon pero ang tagal ko rin nag-aaral dun Wala naman akong nakitang pagbabago sa kanila, andun pa rin sila. Na hindi katulad noong araw, ang Metro Manila ngayon ay pugad ng mga kasalanan ng ating bansa. Kaya naman, kung ating mapapansin, ay pinaparusahan ng ating Panginoon Diyos ang lugar na ito, at nais niya na tayo ay lumayo sa mga delikadong lugar na ito. Hindi lamang dahil may kinalaman ito sa paglubog ng syudad na ito, kundi dahil ang kasalanan ng mga syudad natin ay unti-unting lumalala, na hindi na ito magandang tirahan, lalong higit sa ating mga anak. At nawa tayo ay kumapit ng mas mahigpit sa ating Panginoong Diyos, upang sa ganun ay makamtan natin ang kaligtasan. Pahayag 16 verse 19. Ang dakilang lungsod ng Babylonia ay nahati sa tatlo, at ang mga lungsod sa lahat ng bansa ay nawasak. Tinupad ng Diyos ang sinabi niya tungkol sa mga taong nakatira sa lungsod ng Babylonia, kaya dumating na sa kanila ang parusa ng Diyos dahil sa matinding galit niya. Mga kaibigan, ang mga lungsod sa iba't ibang bansa ay mawawasak dahil sa kanilang mga kasalanan, at isa na rin dito ang Metro Manila. Ipanalangin natin na maraming maliligtas sa lugar na ito, at naway makita natin ang kahalagahan ng pagliligtas ng ating kaluluwa ng higit sa ating pisikal na pamumuhay, sapagkat nais ng ating Panginoon na tayo ay makapiling niya sa langit na bayan, na siya'y magtatatag ng isang lugar
natitirahan ng mga taong sumasampalataya sa Kanya. Ang tanong ay, nais mo bang makapiling ang ating Panginoong Diyos sa bagong syudad na Kanyang itatakda? Tayo manalangin. Ama naming banal makapangyarihan namin Diyos, ang aming mundo ay isang delikadong lugar na kung hindi dahil Panginoon sa inyo, sa mga pangako po ninyo, ay wala na po kami pupuntahan. Maging ang Metro Manila na hinahangaan namin lungsod sa aming bansa ay unti-unti nang bumabagsak at unti-unti nang lumulubog. Tulungan kami Panginoon na manampalataya sa inyo hanggang sa huli at lubayan ang aming mga kababayan sa lugar na ito upang masilayan po nila ang tunay na kaligtasan sa aming Panginoong Kristo. Salamat Panginoong Diyos at patubayan kami hanggang sa katapusan ng mundo sapagkat ito ay aming samudhiling at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yun, salamat sa dasal, sa panalangin na yun. Sa iyong araw, salamat. Kaya gustong-gusto ko itong content nito. Sa bandang huli, meron laging mga Bible verse, tsaka may panalangin. Di lang para sa mga Pilipino, bagkus sa lahat ng mga nakakanood ng kanyang content. Mabuhay ka sa iyong araw. Yun, kung ano yung anong masasabi nyo sa content na yun, mag-comment kayo sa baba kung ano sa tingin nyo. Ano bang mga nangyayari sa mundo? Ano sa palagay nyo? Paparating na ba talaga ang ating Diyos Ama? Ang kanyang sugong si Jesucristo, paparating na ba talaga? Ang pagkagunaw ng mundo kasi ito na nga yun, yung climate change, isa to sa mga dahilan. Isa to sa mga dahilan para mawasa ang mundong ibabaw. Kasi masyado na rin abusado yung mga tao. Yun. Salamat nga pala sa inyong pakikinig, panunood at pag-antabay. Ito nga po muli ang inyong lingkod, Kalbong Bordado. Kung meron kayong mga gustong ipa-review at react sa akin, comment down below. Salamat!